Purong paninira at pwedeng pineke. Ganyan ilarawan ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing audio recording na hawak daw ng China na magpapatunay sa sinasabi nilang New Model Agreement na pinasok di umano ng Pilipinas para pahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal. Una nang lumabas sa report ng Bloomberg noong Martes ang umano'y plano ng China na ilabas ang audio recording. Laman daw nito ang usapan nila ng isang opisyal ng AFP. Sa ngayon ay wala pang hawak na kopya ng mismong transcript at audio recording ang News 5. Pero sa isang pahayag, sinabi ng AFP na paninira lang ng Communist Party ng China ang pagdawit kay Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa sinasabing audio recording. Madali lang daw kasing pekein ang anumang transcript at audio recording. Alam mo, ang lupit nito ha. Kasi nung kahapon lang, di ba, binabalita natin to, wala pang pangalan eh. Ngayon may pangalan na. May pangalan ng binabanggit ngayon. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ito, pero may pinabanggit na pangalan na siya ang kausap di umano. Naku po, kaya nga ngayon parang naramdaman ko nga biglang nagkatarantahan dito eh. Mukhang natarantaho itong hindi ko alam kung nataranta o naging defensive o para lang klaruhin etong mga pahayag ng AFP kasi dito may pangalan na silang binabanggit eh. At sinasabi na nilang may deepfake pa, walang deepfake. Ano bang tawag doon? Hindi deepfake ang tawag doon. Deep ano yun eh, deep letter T yung ano. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon. Madali. Ayan o, nag-leave of absence nga daw agad yung official na yon eh. Kaya nga, alam mo, ito nga yung sinasabi ko ng isang araw eh. Kung talagang wala yan, di ba, kahapon lang. Kung sinasabi ko nga, kung wala talaga yan, bakit ganun ang tono ni Gibo, di ba? Secretary Gibo. Pag nilabas nyo yan, siyempre si Gibo, pinoprotektahan niya AFP. Di ba? Ngayon, kitang-kita nyo naman na meron talaga. Kaya lang, ngayon pa lang sinasabi na nila, hindi totoo yan. Kung meron man lumabas. Ayun, kayo naman ang babastos nyo naman, hindi naman yan. Deep talk. Yan ang tama. Kaya letter T. Ayun naman, masyado naman kayo. Mga dumi ng mga isip nyo. Manggaya ng boses ngayon gamit ang deepfake. Tingin ng AFP, distraction lang ito ng China para alisin ang atensyon ng publiko sa iligal na mga aktibidad ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa ngayon, naka-personal leave pa sa trabaho si Carlos pero nilinaw na kahapon ng AFP na hindi ito konektado sa issue ng New Model Agreement. Ang China naman, hindi natitinag sa posisyon nito. Matibay raw ang hawak nilang ebidensya at hindi ito pwedeng itanggi ng Pilipinas. Naku po, patay tayo Lalo dyan. lang daw natin sinisira ang sarili nating kredibilidad at nalalagay pa sa alanganin ang... Alam mo, ito hindi ko kinakampihan ng China. Linawin natin ha. Kaya lang mukhang dito sa mga nangyayari na ito, di ba, yung nagiging defensive kahapon, tinitreaten. Ngayon, defensive na kaagad, di ba? Tapos, kesyo may nag-leave pa, di umano. Di ba? Parang isa ko, patay tayo dyan. This is a mistake na ang hirap pagtakpan. Paano kung dumating yung panahon, biglang naglabas yan? Patay tayo dyan. Nasabi ko na sa inyo eh. Alam mo, ang kasamaan ay kasamaan. Yeah? Bakit kasamaan ay kasamaan? Simple lang ho ito mga kababayan. Ang kasamaan ay kasamaan. Kasi tinarget nyo si Pangulong Duterte eh. Di ba? I mean, hindi ako naniniwala sa karma na ganyan-ganyan ha. Pero lalabas ang katotohanan eh. Ang motibo nyo noon, i-connect ang China kay Pangulong Duterte. Yun ang motibo nyo eh. Diba? Ngayon bumabalentong sa inyo. Yung bato ninyo na si Duterte ang merong agreement. Diba? Yan ang ano nila eh. Nilabas nila si Duterte may agreement, si Duterte agreement. Siguro pinangunahan na nila. Kasi alam nilang meron. Diba? So pinangunahan na nila. Hindi ako sure ha. O, di umano lang yun. Tapos biglang ngayon, lumalabas na anak ng weteng.
Meron pala talaga. Kasi parang, bakit may ganyan na kaagad depensa tayo? Atay tayo dyan. Hindi lang pala kayo mahilig sa deep. Mahilig pa kayo sa baligtaran, di ba? Pambihiran buhay ito, oo. Ay, nako. Sitwasyon sa South China Sea. Paalala naman ng Department of Foreign Affairs, huwag basta-basta maniwala sa baluktot na naratibo ng China. Taktika lang daw ang sinasabing audio recording para pag-awayin at lituhin ang publiko, pati ang mga ahensya ng gobyerno. Binalaan din ng DFA ang mga diplomat o kinatawan ng mga embahada sa bansa na sumunod sa Vienna Convention at irespeto ang umiiral na batas sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi, yan na nga eh. Yan nga ang problema eh. Noong una, kaya nga ako alam mo itong gobyerno natin, mali-mali talaga sa decision eh, no? Hindi, alam mo kung bakit? Bakit mali-mali? Noong una, sinakyan nyo na sinakyan yung sinasabi ng China. O, di ba? Ginamit nyo pang propaganda nyo yan eh. O, sabi ng China, meron daw kasunduan kay Duterte. Nahulog kayo sa patibong nun eh. Grabe yung credential na ibinibigay nyo o yung credit na binibigay ninyo sa China noon. Sabi nyo, tingnan mo, sabi ng China, di ba? O, na merong kasunduan. O, biglang yung China nagbago tono. Sasabihin nyo ngayon, huwag kayo maniwala sa China. Pagkatapos ninyong binild up at sinabi ninyong, sabi ng China, may kasunduan kay Duterte. Nahulog kayo sa bitag eh. Hindi, yun ang totoo dyan ha. Ngayon, ang hirap nyo ngayong bawiin. Pero nung una, isipin nyo ito mabuti, nung una, kamping-kampi sila sa China. Sinasabi nila, sabi ng China, may kasunduan. Ang China, si Xi Jinping at si Duterte. Sabi nila, sabi ng ganito. To the point, pati presidente natin, binigyan nyo na pa ng maling impormasyon. Ano ba yung gentleman's, nakakabahala na yung gentleman's agreement na yan. Nakakaano na yung, it's horrible. May pagganong-ganon pa, di ba? May pagganong-ganon pa kayo eh. Tapos, yung pala, kayo ang meron. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, huwag kayo maniwala sa China. Pagkatas yung sabihin maniwala kami, tapos sasabihin nyo ngayon, huwag kayo maniwala. Ito. Sabi nila, digital na talaga ang karma. Oo. Horrified yun. Horrified pala. Di ba? Hindi. Alam niyo bakit ko nasabi to? Bakit ko nasabi ho ito mga kababayan? Di ba yan yung ginamit ni Mike Tae? Di ba? May sabi pa ng China, na may kasunduan daw kay Duterte. Hindi naman sasabihin ng China yan kung hindi, hindi totoo na may kasunduan kay Duterte. So, dapat ito ay, parang Chonggo ata yun. Ang bira talaga ito si Mike Tae, oh. Diba? Ayan ang nangyayari sa inyo. Bumalentong tuloy yung mga sinasabi nyo ngayon. Kakahiya kayo. Ngayon, hindi totoo yung sinabi ng China. Hindi na totoo ngayon sinabi ng China. Anak kayo ng wedding, ano? Ay nako, maniwala kayo sa akin dahil sa ginagawa ninyong yan, talagang mapapahamak ang bayan natin. Kasi, alam nyo, eto makinig kayo, kayong mga nandyan sa gobyerno, pwede ba wag na ang gawin ninyong motibo i-discredit si Pangulong Duterte? Huwag nyo nang politikahin ng buhay. Lagi nyo kasi pinupolitika, gusto ninyong masira ang Duterte. Alam mo, eto lagi ko to sinasabi sa inyo pag ikaw, ang utak mo, meron kang galit sa isang tao, magkakamali ka ng diskarte. Kasi yung mga gagawin mo, o yung mga sasabihin mo, it's because galit ka dun sa isang tao, o di kaya gusto mong siraan yung isang tao. So,
babaluktutin mo ngayon yung mga katotohanan just to make sure na ang ending nito, magalit sila dito sa tao na to. Ha? Baka sabihin nyo, ganun din naman kayo mga anti-Marcos. Hindi po lahat. Kami pong Banateros, hindi po kami ganun. Hindi po namin motibo na magalit ang tao sa gobyerno, magrebelde ang tao sa gobyerno. Ayoko po ng ganun. As a matter of fact, na-realize ko nga yung kanina. Kasi kikwentuhan kami nila Boss Dada at saka Coach Oli bago mag-SME9. Sabi ko, alam mo, siyempre, pinapayuhan nila ako bilang mga nakakatanda. Mga matatanda na kasi mga yun eh. Sabi na, wala masyadong ganito-ganito. Sabi ko, alam mo, hindi ko kasi matiis na ang tao ngayon naiimpluwensyahan na magalit sa gobyerno sa lahat ng aspekto ng gobyerno. Bakit? May problema dito. Ito bigyan ko kayo ng halimbawa. Lahat na lang tayo, wala tayong tiwala sa COMELEC, wala tayong tiwala sa PCSO, wala tayong tiwala sa pulis, wala tayong tiwala sa AFP, wala tayong tiwala sa gobyerno. Lahat tayo ganun eh. Dahil sa sobrang galit natin, may mga taong impluwensyahan tayo na magalit sa lahat ng gobyerno. Sa loob-loob ko, hindi ko sinasabing eto i-criticize pero wag magalit to the fact, to the point na hindi na tayo magtitiwala sa sistema ng gobyerno. Kasi kung ganon, anong tawag sa atin? Rebelde. NPA. Ganyan ng NPA. They do not believe the system. That's why they want to overthrow the government. That's not who we are. Ako, ayokong maging gamit para ang tao magkaroon ng walang tiwala sa gobyernong gumagalaw. Ayoko ng ganun. Kung gusto nyo ng ganun, fine, kayo na lang. Hindi ako papayag na ganun na ang tao ang maa-adapt sa akin. Kasi ito nga, di ba sinabi, may humirit eh. Busit ako dito eh. Di ba may mga humirit na, drug test, yung mga susunod na kakandidato. Sige, drug test natin. Sige. Paano drug test? The-drug test ng pulis. Wala kami tiwala sa pulis. The-drug test ng si PDEA. Wala kami tiwala sa PDEA. Sige. Bago magano ng Certificate of Candidacy sa COMELEC. Wala kami tiwala sa COMELEC. Lahat na lang wala kayong tiwala. Abay, putang ina. Umalis na lang tayo sa bansan to. Pagbabarilin na lang natin ng lahat ng nasa gobyerno. Anong tawag sa atin? NPA. Rebelde. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi ako magpapakasangkapan sa ganong klaseng vlogger. O vlogging, sorry, not vlogger. I mean, hindi ako magiging vlogger na ganun. Na lahat na lang, hindi ko pagkakatiwalaan. Hindi ho. Pupunahin natin yung mali. Pag may nakita tayong mali. Pero hindi yung lahat na lang, abay mali. Ito, sabi ko nga sa inyo, anong pinagkaiba natin sa NPA? Di ba? Huwag naman ganun. O pwede naman tayong pumunay dito sa isang tao na to. Pero not everyone is bad. Mali naman po yun.